Pero syempre, bago po tayo dumako dyan, dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, nagpunta sa bukid ang isang bata kasama ang kanyang ama. Maghapong nagtrabaho ang mag-ama kaya't pagod na pagod sila at handa nang umuwi. Habang naghahanda silang umalis, lumapit sa kanilang isang binatang may maruruming kamay at humiling ng tulong. Maaari po ba akong makahingi ng kaunting tubig para makapaghugas ng kamay? Napakarumi po kasi ng aking mga kamay dahil sa pagtatrabaho sa rancho, sabi ng binata. Tiningnan siya ng bata at sumagot, "Naku, pasensya na po, pero kaunti na lang ang tubig namin. Kakahugas lang po ng kamay ng tatay ko at ako naman po ang susunod." Tumayo ang ama at marahang tinapik ang balikat ng kanyang anak. "Anak, tulungan mo siyang makapaghugas gamit ang huling tubig. Ibigay mo sa kanya." Sumagot ang bata, "Pero tay, kailangan ko rin pong maghugas ng kamay. Kapag binigay po natin ang huling tubig sa kanya, wala na pong matitira para sa akin." Ngunit kumiti lamang ang ama at sinabi, "Gawin mo pa rin anak, tulungan mo siya. Huwag kang mag-alala. Magugulat ka sa mangyayari pagkatapos." Sandaling nag-alinlangan ng bata, ngunit sa huli ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang bote ng tubig at ibinuhos ito sa mga kamay ng binata. Tinulungan niya rin ang binata na linisin ang mga kamay nito. Labis naman ang pasasalamat ng binata. Pagkatapos, tinanong siya ng kanyang ama, "Anak, ano ang napansin mo sa iyong mga kamay?" Napatingin ang bata sa kanyang mga kamay at nagulat. Hindi makapaniwala ang bata na maging ang kanyang mga kamay ay malinis na rin. Ngumiti ang ama at sinabi, "Tama, nalinis ang kamay mo habang tinutulungan mong linisin ang kanya. Ang kabutihang ginawa mo sa kanya, bumalik din sa iyo." Ano po ang mapupulot nating aral sa kwento po natin ngayong umaga? Kung ano ang iyong itinanim, ay iyon din ang iyong aanihin. Kung ano ang iyong ibinigay, kung ano ang ibinigay natin sa ating kapwa, ay siya rin ang ating matatanggap, mga kanusik. Sa buhay, minsan gaya rin po tayo ng bata na natutokso na unahin ang ating sarili. Lalo na kung pakiramdam natin ay kapos din po tayo. Siyempre, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon nakakaluwag-luwag tayo, hindi po ba? Talagang may mga pagkakataon na nagigipit din at hindi maiiwasan na parang iisipin mo na unahin mo yung iyong sarili, unahin mo yung iyong pangangailangan. Ngunit madalas, sa pagbabahagi po natin ng kaunti, doon po tayo lalong pinagpapala. Diba yung kahit na gipit ka na, pero nagawa mo pa rin tumulong sa iyong kapwa, doon po tayo parang lalong pinagpapala ng Panginoon, mga kanyusik. God honors a generous and compassionate heart. Hindi po nasasayang ang kabutihang ginagawa natin, bumabalik ito sa atin sa paraang hindi po natin inaasahan. Kaya lagi po nating ipagdarasal sa Panginoon na kahit sa mga pagkakataong kapos din tayo, mga kanyusik, no? Limitado lang ang ating kayang ibigay. Gawin niya po pa rin tayong bukas palad para po sa ating kapwa. Sabi nga po sa Proverbs chapter 11 verse 25, "A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.